Morning once again, and thank you for joining us sa ating Sunday Zoom service. Parang maugong. May sound. Okay, so welcome once again. So pag-aralan natin ngayon yung Song of Songs. And we just finished with Ecclesiastes. I hope you review that book kasi napakaganda po. Pero itong Song of Songs, medyo mahirap to intindihin eh. Parang next to Revelation, ito yung I really have a hard time, really parang himay-himayin. So there are two aspects of this book, okay? The literal and the spiritual. So I don't know how to address this. Kasi literal po itong sinulat ni Solomon. But then sabi ko nga, I'll address this in the spiritual aspect since we need to understand it in the spiritual perspective ng Diyos, yung heavenly. Okay? Kasi kung literal po, story po yan ni Solomon at yung kanyang lover. Pero sabi ko, titingnan po natin to in the spiritual aspect. So, alam naman po natin, the Song of Solomon is the story of Jesus Christ and His bride. So, ganito po yun nang mangyayari dito. Kasi po, sa New Testament, ito is all about relationship kay Lord. Kasi nga po, ang Old Testament, they never called God the Father. Pero pagdating po sa New Testament, tinatawag na po ng mga anak ng Diyos, Ama ang ating Diyos. Bakit? May relationship. Kaya nga po, Christianity is not religion. Kasi marami po sa atin, religyosa. So, hindi naman nila kilala ang Diyos. Pero ito po yung kakaibahan ng pagiging born again. Kasi pag sinabi mong born again, na-connect ka ulit sa Diyos, the Father, because through the death of His Son, Jesus Christ, sa kanyang pagkamatay, tayo po ay na-reconcile. Naibalik po ang ating kaugnayan, kaya po meron po tayong relationship sa Ama at sa Anak. Okay? So, sabi nga ni Lord Jesus Christ sa John 17:3, this is eternal life, to know you and the one whom you sent. So, ibig sabihin, ang ating belief is having a relationship with God. Hindi lang yun, di ba ang religion, mananalangin, tapos aalis na parang walang pakialam. Ibig sabihin, pag nagsimba na, wala nang pakialam, ikaw pa rin ang hari ng buhay. Sa pagiging Kristiyano po, being born again, hindi po. Ibig sabihin, the moment you become a believer, a child of God, si Lord involved na sa buhay mo. Ibig sabihin, may relasyon na kayo. Parang mag-asawa. May relasyon kayo. Pwede ba naman mag-asawa? Kanya-kanya kayo. Ngayon, meron tayong Ama. Yun yung Diyos. Ngayon, meron siyang hinanda sa kanyang anak, yung bride. Okay? We are the bride. Pero hindi lahat. Kasi depende pa yun sa choices natin. So, this is the story of the bridegroom and the bride. Kaya para maintindihan natin. So chapter 1, sabi dyan, let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine. So kung titignan mo itong book na to, bakit po naisama to sa Bible? Kasi overall, itong book na to, medyo may pagka-sensual. Okay? So, but this time, if we see it in the perspective, in a heavenly perspective, it is love story. So pag sinabi ditong, let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine, it speaks of intimacy. Di ba? Ang intimacy malapit na malapit. Okay? Better than wine equates to God's blessings. Kasi marami pong mga tao, even Christians, ang hinahabol nila sa Diyos ay yung pagpapala. Pero yung relasyon na pagyamanin, hindi po nakakaligtaan. Para bang mananalangin tayo dahil meron tayong hinihiling, meron tayong hihingiin. Wala namang masama doon. Pero dapat, pag sinabi mong may relasyon ka sa Diyos, nagtatanong ka rin, paano gusto ni Lord sa buhay natin? Kaya yun po yung ibig sabihin na you're intimate because you can be open to you, God, and He can be open to you. So sabi nga niya, yung intimacy daw is mas maganda kaysa yung pagpapala ng Diyos. Kasi pwede naman po tayo tumanggap
ng kasagutan sa ating panalangin, and yet at the end of the day, hindi pa rin tayo kilala na Diyos at hindi natin kilala ang Diyos. Mas mahalaga pa rin po yung intimacy. Yung ointment dito speaks of peace and gladness. So, sabi nga dito, na kailangan po natin palagi may kapayapaan at kagalakan sa buhay natin. Kasi kahit ano pong pagsubok ang hinaharap natin, hangga't meron tayong kapayapaan, tayo po ay, ibig sabihin tayo po ay magtatagumpay sa buhay. Alam mo, pinakamahirap pagtagumpayan yung pag tayo nahihirapan na eh. Pero na-discover ko, pag tayo nahihirapan sa buhay Kristiyano, ibig sabihin lang, ayaw natin bitawan yung gusto natin. Patuloy po natin pinaglalaban yung gusto natin. Pero pagka sa experience ko, pag binitawan mo yung gusto mo, gagaan ng buhay. Hindi ibig sabihin na bago yung sitwasyon mo, pero para bang iniwan mo na sa Panginoon yan. Virgins, pag nakaka-encounter kayo sa Bible ng virgins, Christians, kasi ang Christians becomes virgins because bagong nilalang tayo. Napakalinis natin dahil nilinis tayo ng dugo ng ni Kristo. We love Him because He loved us first. Hindi natin masasabi mahal natin ang Panginoon dahil lang natin siya minahal, dahil naranasan natin ang pagmamahal niya. We cannot claim that we love Him first. Wala po tayong initiation para hindi tayo, we never initiate to approach God and even to love Him unless siya po. Kaya siya po yung palaging nauuna. Okay? So verse 5 describes yourself dark. Self-assessment leads to condemnation. Kasi sabi nga niya, maitim siya. So, minsan nakikita natin yung karumihan natin. Pag lagi po natin nakikita yung karumihan natin, pag outside of repentance and outside of God's conviction, ang nangyayari po, condemnation. Kaya minsan napapansin natin, nakikita natin, yung ating karumihan, it must come from conviction of the Holy Spirit para hindi po condemnation. It comes from conviction. Oy, mali ka, anak. Pero yung condemnation na hindi galing sa Panginoon, nako-condemn ka, you feel guilty. So ang nangyayari, kailangan pa, it comes from conviction. Dahil alam natin na pinatawad na tayo ng Panginoon at kung ano yung gagawin natin pagkatapos tayong gawin niyang anak. Dapat po mamuhay tayo na talagang sinasabi natin anak ng Diyos dahil pag sinabi natin tayong anak, kamukha nating magulang natin. So yun ang goal ng Panginoon, maging kamukha natin ang kanyang anak na si Jesus. Kaya nga pag meron tayong nako-convict na may mali, it will never lead to condemnation, but conviction na may mali. Kailangan lang hingin natin ng tawad. Ang vineyard dyan, we tend to attend to other matters that we neglect our own. Kasi sabi nga dito ng bride, na madalas na nakafocus siya sa ibang vineyard. Sabi niya na naubos ang kanyang oras sa pagka-attend ng vineyard ng iba, samantalang yung vineyard niya, nakalimutan niya. Ibig sabihin lang yon in the spiritual aspect, na madalas na we tend to be very busy in the ministry and we neglect our own spiritual life. Yan po yung problema ng maraming pastors ngayon na masyado busy sa ministry and yet neglect their spiritual growth. Kaya nga po, in my life as a pastor, as your head, mas inuuna ko po yung spiritual growth ko, spiritual relationship ko, sa relationship ko kay Lord, bago po maituro. Kasi hindi ko po pwedeng maituro yan nang hindi po totoo sa buhay ko. So it is important that we as leaders, sa inyo po, na natawag ng Panginoon na isang araw magtuturo ng salita ng Diyos, unahin po natin. Huwag po natin kaligtain yung sarili natin spiritual life. In the same way po, tayo mga nagsisimba, hindi lang po it pertains to the leaders but also to us na nagsisimba tayo. Kailangan din makita ng mga tao sa loob ng bahay ang pagbabago natin para po makita nila sila po ay magkaroon ng inspirasyon na masarap pala maging anak ng Diyos kasi may pagbabago. Now, for preachers, we need to practice what we preach. This is what I'm giving the message to the body of Christ when I'm conducting conferences. Kasi napapansin ko sa mga churches, para bang ang dali nilang magturo pero hindi totoo. Bago ko po maituro, kailangan napapractice ko na. So that is the key to having a powerful message. Verse 7,
Where you feed your flock. Ibig sabihin, ano po bang pinapakain natin sa ating mga tupa? Kasi importante rin po na hindi po yan nagkakaroon ng mixture na false gospel. Kasi pag mali po yung naituturo, hindi rin po yan magbubunga ng kung saan may kahalagahan sa kaharian ng Diyos. Importante po na ang tinuturo natin, ang pinapakain natin ay totoo at kabuuan ng katalinuhan ng Diyos, the whole counsel of God. Kaya it is very important po sa atin, tayo po, marami po ako itinitrain ngayon na preacher, na kailangan po pure gospel, walang halo. Hindi natin binubola ang tao. We have to be truthful about what the Word of God is saying. In verse 15, there is beauty in holiness. Those who are sanctified are being beautified. Humility is one principal ingredient of spiritual beauty. So, ibig sabihin po dito, meron pong kagandahan pag may kabanalan. Napapansin niyo po, pag ang tao lumalago sa katwiran, sa righteousness, sa pagiging godly, sa pagiging holy, napapansin natin, nagkakaroon po siya ng dignity. Kasi yun po yung nawawala sa mga tao ngayon, yung marami, masyadong maingay, palaaway. Pagka anak ka ng Diyos, nababago yun, pananalita mo, ugali mo, nagkakaroon ng kabanalan at nagkakaroon po ng dignity. At people tend to respect you. Kaya nga may kagandahan po, may attractiveness sa pagiging banal. Makita mo yung mga ang isang manifestation of holiness is yung salita. Nagiging malumanay, nagiging mas hindi na masalita. Okay? Para bang minsan gusto mo nang i-express sa galit, tumahimik ka na lang. At the same time, ang pinaka-key ingredient dyan is humility. Yun lang po, pag tayo marunong magpakumbaba, marunong tayo magbigay, marunong tayo magparaya. Pero pag tayo po ay punong-puno ng sarili natin, hindi natin kaya magpakumbaba. Kaya yun po yung dapat natin matutunan, magbawas tayo. Yung lagi na lang tayo yung tama, tayo yung may karapatan, tayo yung me. Magbawas po. Pag ganun po, ibig sabihin, puno-puno tayo ng sarili natin, kulang po ng humility. You know what? The beauty of holiness, kasama po dyan yung humility. Masarap po maging may kababaang loob. Kasi pag may kababaang loob, may kapayapaan. Sa chapter 2, Verse 1 and 2, I am the rose of Sharon and the lily of the valleys, the beloved. Okay. Akala natin, I am the rose of Sharon. Akala natin, napakagandang bulaklak yan. Okay. Ito yung sinasabi ng bride. I am the rose of Sharon and the lily of the valleys. Actually, ang rose of Sharon, ano po yan, hindi po magandang bulaklak yan. Kaya hindi ko nga alam bakit po isama yan sa kanta. Di ba may worship na Jesus Christ is the rose of Sharon? Hindi po magandang bulaklak yan. Yan nakikita sa mga ilalim ng tulay, ilalim ng tunnel na maliliit na inaapakan. And the lily of the valleys, ibig sabihin sa ano po yan, sa valley side na tumutubo, hindi po maganda yan. Okay? So, next. Balik po muna. Like a lily among thorns, so it's my love among the daughters. So, tingin niya sa kanya, kasi ito po yung story niya eh. Okay? Meron siyang mga kapatid, namatay yung tatay, binigyan sila ng mga pamana. Ang pamana nila yung mga vineyard. So, yung kapatid niya, pinagkaisahan siya, pinagtrabaho sa vineyard nila, doon yung napabayaan yung vineyard niya. So, dahil nakababad siya sa ilalim ng araw, nangitim siya. Kaya tingin niya sa kanya hindi maganda. Pero makita mo, yung hari mismo, even the bridegroom, Jesus Christ, He sees us beautiful. Why? Because the moment we become a child of God, His Spirit is in us and His righteousness is imputed in us. Nakikita tayo ng Ama kung paano niya nakikita ang kanyang anak na si Jesus. Kaya mismo yung bridegroom, at tingin sa atin maganda. Okay? Kaya napakaganda po ng pananaw ng Diyos sa atin. Napakaganda ng tingin niya sa atin. Samantalang tayo, madalas, tingin natin sa sarili natin, hindi maganda. Alam mo po, pag lagi mo tinitingnan ng sarili mo na hindi ka maganda, hindi mo ina-appreciate yung creation ni Lord, especially ikaw. Pag anak ka ng Diyos, maganda ka.
Okay? Ako kasi nung maliit ako, sinabihan ako, may nagsabi sa akin, ang di ka maganda. Tinanim ko yun, kaya ang paniwala ko, di ako maganda. Alam mo, nung napansin ko nung college, maraming nanliligaw sa akin. Sabi ko, bakit maraming nanliligaw sa akin? Hindi naman pala ako maganda. Alam mo yon, kasi nga merong nagtanim sa akin. Kasi iba po talaga pag maliit ka, merong nasasabi sa yung negative, kalalakihan mo yun eh. Pero buti na lang, dahil may nagsasabi, alam mo kaya ka marami naliligaw, maganda ka. Hindi ako naniniwala nun until finally the Lord opened my eyes when I become a child of God. Sabi ko, maganda pala ako. Not really physical, but you see, I wanted to have a beautiful heart so that I can glorify God. It's not more on the physical. Ngayon kasi pag sinabi mong maganda ka, kailangan katulad ng standard ng mundo. Kaya marami nagpapa-plastic surgery, dami nagpapaputi, kasi gusto nila maging Koreano. Nawawala yung identity. We lost our identity. Kaya ang ginagawa natin, ginagaya natin yung ibang tao. Kailangan maputi ka para maganda ka. Kailangan matangos ang ilong mo. Dapat ganito ka, ganyan ka. Alam mo mga kapatid, pag ang Panginoon nagbigay sa iyo ng partner, mga especially mga single, kahit ano itsura mo, mamahalin ka niyan. Pero pag you put your standard according to the standard of the world, lagi mong titignan ng sarili mo, hindi ka maganda. Alam mo, tingnan mo sarili mo in the eyes of God at makikita mo, napakaganda pala akong nilikha ng Diyos. When you believe in yourself na maganda ka, mag-ano yan, makikita yan. Makikita sa countenance mo, alam mo, maganda ako eh. Pero hindi yan para magpaakit ha. Yung confidence mo, dahil alam mo anak ka ng Diyos. Sabi dyan, His banner over me is love. Our covering is His love. Banner symbolic of our countries, di ba? Para mang sinasabi, kasi yung banner flag yan eh. Di ba? Pag nakita mo yung flag ng Philippines, sasabihin mo, Philippines yan. So, pag nakita ng tao, yung testimony natin, na punong-puno tayo ng pagmamahal, ng pag-ibig, makikita rin nila at mapapansin nila na ikaw ay anak ng Diyos dahil punong-puno ka ng pag-ibig. Hindi kasi marami ngayon, napapansin ko, pag tinitignan ko yung mga mukha ng mga tao, laging nakasimangot. Bakit ba nakasimangot? Kasi punong-puno ng galit, punong-puno ng alalahanin. Parang laging, ay, ang hirap ng buhay, ay, ang hirap ng pera. Alam mo, makikita mo sa mukha yun, laging nakakunot. Bakit? Dahil pera hinahabol. Alam nyo, habulin nyo ang Diyos, gaganda ang mga mukha. Okay? So, hindi mo kailangan ng maraming cream dyan. Habulin mo lang, focusan mo lang ang Diyos. Makikita mo, His countenance will continue to flow in our life. So, yung pagmamahal ng Diyos sa mga tao niya, covering niya yan and sign that we belong to Him. Kaya andyan yung pag-iingat, pagpapala, at yung presensya niya. The more we be intimate with the Lord, the more His beauty will be bestowed upon us. Okay? So verse 14, 15, oh my dove in the cleft of the rock, in the secret places of the cliff, let me see your face, let me hear your voice, for your voice is sweet and your face is lovely. Catch us. At so dito nakita natin yung desire ng bride is to really, desire ng bridegroom is makita yung kanyang bride. So it speaks of gusto niya po na magkaroon po tayo ng time to minister to Him and even to speak to Him, to allow Him to speak to us. It speaks of desiring, ang desire ng Diyos, tayo ay makatagpo sa araw-araw. Yan ang prayer eh. Hindi lang yung hingi tayo ng hingi, kundi naririnig din natin. Kaya nga sabi niya, let me hear your voice. So, kaya sabi ko, Lord, gustong-gusto mo talaga kaming makausap. Ganun po tayo dinidesire ng Diyos. Akala natin tayo lang nagdi-desire kay Lord, desire din po tayo ng Diyos, okay? So, sabi dyan, catch us the foxes, the little foxes that spoil the vine, for our vines have tender grapes. So, yung mga maliliit na compromises, yun po yung nagpapahiwalay at nagpapalayo sa atin sa Diyos. Minsan yun din po ang nakakasira para hindi natin
marinig ang Diyos. Sometimes marami ako naririnig na, bakit hindi ko marinig si Lord? Eh sabi niya, my sheep hear my voice. You know why? Kasi po, baka may compromises po tayo. Kasi ang compromises, sometimes will lead to greater sin. Doon mo makikita, napapalayo ka na pala sa Diyos. Kasi ang compromises, it may not look great, para hindi siya malala. Maliliit na compromises na at sa tingin natin hindi mali at hindi kasalanan, pero sa harap ng Diyos, mali na. So pag tayo po nananatili na may compromises sa buhay natin, tulad ng pagsisinungaling, minsan sasabihin natin white lie lang naman yun. Mga kapatid, wala namang color coding sa kasalanan. Pag sinabi ng Diyos kasalanan, itim yun. At pag sinabi niyang righteousness, puti yun. Black and white lang, walang gray. Kaya minsan yung mga compromises natin na pagsisinungaling, akala natin maliit na kasalanan lang yan. Di ba na-mention ko that in the Bible, the first recorded sin, recorded lying. The last recorded sin in the Revelation is lying. So, how come mga Christians, they take lying casually? Nalulungkot nga ako kasi, sa mga conferences, ibig sabihin, matatagal ng Kristiyano, mga leaders, pag challenge ko, sino dito hindi na nagsisinungaling? Wala pong nagtataas ng kamay. Sabi ko, paano ka magsasabing anak ka ng Diyos kung araw-araw, sa isang araw, napaka-normal sa'yo magsinungaling? So, ibig sabihin, dalawa lang yan. Hindi ka talaga anak ng Diyos, manhid ka sa kasalanan. At pag manhid ka sa kasalanan, ibig sabihin, hindi ka lumalago sa kaliwanagan. Kaya ang buhay mo, punong-puno pa rin ng kadiliman. Alam mo, napakahirap mamuhay sa kadiliman kasi palaging hindi mo alam kung ano yung susunod na mangyayari. Wala kang confidence, wala kang faith. Faith kasi obedience yan expression ng obedience. So isa dyan is inaalis mo yung mali. Yung mga simple lang, magsinungaling ka, di ka nag-repent, compromise na yun. Pero makita mo, maraming Kristiyano, binabaliwala ang pagsisinungaling. Yung mga little foxes, mga little compromises, yan po ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya minsan iiyak ka nang nananalangin ka para hindi ka naririnig. Kasi ang gusto ng Panginoon, bago ka lumapit, alamin mo muna, meron kang mali. At maging honest ka. Alam mo, Lord, kanina nagsinungaling ako, patawarin mo ko. O ngayon, humingi ka ng tawad, meron ka ng malaya ka ng humingi sa Diyos kasi napatawad ka na. Ganun po dapat, okay? At makikita mo na hindi ka na darating ang time pagka lagi mong pinagsisisihan ng pagsisinungaling. Darating ang time sa isang pagsisinungaling, hindi ka na komportable. Doon, maibig sabihin, may nabago. So, doon pa lang, ayoko na magsinungaling. Pag na-practice mo yon, lumalago ka na sa kaliwanagan at sa pagiging kawangis ni Kristo. At sa susunod, ayaw mo na magchismis. Bakit? Yung sinungaling nga, ayaw mo na Di lalo na pagchichismis. Di ba? So, ibig sabihin, lumalago tayo sa standard ng Panginoon, hindi na sa standard ng mundo. Dati, pag meron ka nakita, alam mo ba latest? Ngayon, hindi na. Para bang, kahit alam mo, marami kang alam na mali sa kapitbahay mo, hindi mo na pagsasabi kasi may conviction ka na, hindi mo yan pakikialaman. Okay? So, yun po ibig sabihin ng little foxes, yung maliliit. Kasi akala natin kasalanan, yung pumatay, mga lunya, magnakaw. Pero yung pagsisinungaling, kasalanan din po yun. Pagchichismis, kasalanan din po yun. Kaya kung ikaw araw-araw namumuhay sa ganun, malayo ka sa Diyos. Kaya wag mong asahan, maririnig ka ng Panginoon. Chapter 3, verse 1 to 3. By night on my bed, I sought the one I love. I sought him, but I did not find him. I will rise now, I said, and go about the city, in the streets and in the squares. I will seek the one I love. I sought him, but I did not find him. So ito pong verses na to, ito po yung desire ng longing
longing po ng mga anak ng Diyos na may hungering and thirsting for righteousness. Okay? Tayo po, di ba, makita po ba natin sa hospital, sa mga ICU, walang gana kumain yung mga tao dun eh. Bakit? May sakit. Pero pag tayo po, i-assess natin ang sarili natin. Meron po ba tayong desire and meron po ba tayong kagutuman, kauhawan na lalong maging banal at lalong maging matuwid sa harapan ng Diyos? Ibig kasi pag may hunger and thirst for righteousness tayo, we hunger and thirst of more of Christ. So when you are growing in that aspect, ibig sabihin, you desire Christ more in your life. So pag yun po, nawala ang desire, something is wrong. You are spiritually sick. Kasi sabi ko nga sa natural, pag nakita mo sa hospital, yung mga nasa ICU doon, mga nasa hospital, walang gana kumain kasi may sakit eh. So in the same way, in the spiritual aspect, when we do not have the desire to be more right, more godly, to be more like Christ, something is wrong. We have no appetite in our spiritual life and we are sick. So, makita natin, we don't have desire for Jesus Christ because this is the barometer, timbangan at sukatan. Gutom ba ako palagi kay Kristo? Kasi alam niyo po, pag ako nagpipray, no, pag kakatagpuin ko po ang Diyos at katatagpuin ako, sa maraklaking salamat pag ako'y kinatagpo ng Diyos. Kasi pag lumalapit ako sa Diyos, hindi naman natin palagi siyang nararanasan. Pero I praise God. Whenever I enter, whenever I really seek God, ramdam na ramdam ko ang presensya niya at pangungusap niya. Kasi bakit? Isa lang, unang-una ko hinihiling, Lord, gusto ko pong makatagpo ka. Gusto ko pong maging katulad mo. Gusto ko pong more of you. So when God sees our desire, andun siya kagad. Pero pag nakikita niya, wala tayong ginawa, kundi lumapit at humingi, Lord, pag-pray mo na, Lord, palakihin mo tong negosyo ko, palakihin mo to, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero wala ka naman balak mabago ang puso mo. Eh madalas hindi tayo kinakatagpo. Kasi, kaya sabi niya, I did not find him. So minsan talaga hindi natin siya mararanasan. Bakit? For us to press on para tayo yung magbabad palalo. Okay? Kaya pagka wala po tayong desire for more of Christ, medyo may diferensya po tayo dyan sa area ng ating spiritual life. Pero pagka tayo po may desire, may mga pagkakataon, hindi ko po siya nararanasan. Ibig sabihin, press on grace, press on. Matatagpuan mo rin ako. Ibig sabihin, lumalalim ang ating kaugnayan sa Panginoon. The watchmen who go about the city found me and I said, have you seen the one I love? And I said, have you seen the one I love? Ang watchman dito cannot guide to be devoted to Christ. Okay? Many can train people how to evangelize, how to teach, how to sing, how to worship. Lahat yan, training yan. How to be a worship leader, but not to be devoted to Christ. Ibig sabihin, yung watchman dito, nagtanong siya, have you seen the one I love? So, ibig sabihin, sa church, pwede ko kayong i-train to be to how to preach, how to worship lead. Meron may magte-train yan. How to evangelize, how to really teach. But to be devoted to Christ, it's not something na ituturo because it is the matter of the heart. Kaya dapat tayo hingiin natin yan, Lord, help me to desire more of you. Okay? Pag hiningi mo yung mga bagay-bagay na yun, ibibigay ni Lord. Kasi wala nga tayong heart for God eh. Kaya lang tayo nagka-desire kasi binigay niya yan. Kaya importante tayo mismo, tayo humingi. Lord, pag ako minsan pagka na-overwhelmed din ako mag-aral. Okay, kasi aral ako ng aral eh. Kasi ito ang role ko sa life eh. Magturo na magturo. Minsan nawawalan din ako ng gana mag-aral. Okay. So sasabihin ko kay Lord, Lord, ibalik mo uli yung init na mag-aral. Bumalik ulit yung passion ko. Kaya lahat tayo, kasi may law of gravity eh. Yung law of gravity, pinupull down tayo to what? To the world,
and then to the flesh. Pero ang spiritual life, we continue to press on. Parang nakikibaka ka, para ka umaakyat ng bundok. That is spiritual life. Akyat ka ng akyat. Pero may law of gravity. Ibabaksak tayo niyan eh. Bakit? Makapanood ka lang ng isang palabas. May marinig ka lang. Makimingle ka lang sa mga mga unbelievers, mahihila ka niyan eh. Lalo-lalo na kung hindi ka pa matibay sa pananampalataya at relasyon mo sa Diyos. Madali kang hilain kasi nga may law of gravity. Kung yun, it speaks sa natural, meron din sa spiritual. Kaya ikaw naman, dahil ikaw, you want to be spiritual, para kang umaakyat sa bundok. Pero makikita mo, binihila ka. Kaya madarating ang time, nawawalan ka ng gana kay Kristo. Kaya nga, it's a matter of heart to be devoted into Christ. Kaya labanan po yan. Kaya nga sa amin, to those who endure to the end. Sa ngayon, may mga maiinit, pero sa experience ko, kailan ba nag-start ang church? 2003. Nag-umpisa kami, punong-puno kami dito. Pero nakita natin na nawawala. Bakit? Hinihila yan ng hamon ng buhay. At hinihila yan. Kaya makikita mo, bihira yung nagpupursige. Kaya it's important to pray na, Lord, give me the desire na ikaw lamang ang nilalamat at hinahanggar ng puso ko. Alam mo, ibibigay yan, pero hindi yan. Pag binigay yun na yun, ilalaban mo pa. Kasi kailangan. Dahil sabi ko nga sa iyo, ang kaaway, hihilain tayo, tutuksoin tayo, ang mundo, ganun din. Kaya kailangan pagtagumpayan. Maraming laban sa buhay. Lalabanan natin si Taning, although talo na siya, kaya yung mundo at yung ating laman. Found him and won't let him go. So, nung sabi nga dyan, nung nakita ng bride, yung bridegroom niya, sabi niya, hindi na kita pakakawalan. Ito yung sinasabi sa Matthew 13:46, when he found one pearl of great price, went and sold all he had and bought it. Ibig sabihin, tayo po, kung nagkaroon na tayo ng kaugnayan sa Panginoon, hindi na natin yan pakakawalan. Pag-iingatan natin. Kaya lang, it will cost us. Kasi sabi dito, went and sold all he had and bought it. Ibig sabihin, there is a price to take hold of what Christ has for us. Meaning, marami tayong isusuko sa buhay natin para lumago si Kristo sa buhay natin. At marami pang ipasusuko yan. Akala mo na, isuko mo na, pero meron at meron pa rin pala. Verse 5, sabi niyan, I charge you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or by the dust of the field, do not stir up nor awaken love until it pleases. Daughters of Jerusalem speaks of mga half-hearted Christians. Sabi diyan, do not awaken love until it pleases. Ito po yung problema sa maraming kabataan. Alam mo, maraming kabataan ngayon na nabubuntis, na unmarried, single mother. Bakit? Awaken the love. Na-awaken yung laman. Alam mo, ang boys, men, they love what? They like sex. Sex lang minsan habol niyan sa babae. Pero ang babae, ang gusto niyan, habol niya security. So, akala mo, dahil nililigawan ka, ang ganda-ganda ng trato sa iyo, feeling mo, wow, ito na to. Pero habulan sa babae niyan, minsan is sex. Kaya nga, ang daming premarital sex ngayon, hindi pa kasal, nagsisex na, nabuntis, ang hirap ng buhay. Dapat magtapos para magkaroon ng career, and then para hindi nila manahin yung kahirapan ng kanilang ninuno. Anong nangyayari? Pasa-pasa lang. Bakit? Dahil sa tawag ng laman. Hindi na disiplina at itong mga batang, itong mga babae, dahil hindi natatagpuan ng pagmamahal sa loob ng bahay, hinahanap sa labas na akala nila yun ay magpupuno sa kanila. Mga kabataan at mga single, hindi po magpupuno ang lalaki sa buhay nyo. Si Kristo lang. Maghintay, magtiyaga, magtiis, at makikita natin mas maganda na tayo po, pag kayo ay nagkaanak, establish kayo yung lalaking napili mo, hindi tamad, hindi tambay. Okay? Kala natin na, tambay. Ano may bibigay sa niya? Kung yan, ano palang tambay na yan, tambay na all his life.
Kaya maraming nabubulag dahil bakit? Nabigyan lang ng bulaklak na pinitas lang sa kapitbahay. Ayun na. So be wise. Kaya importante mga young people, even the single, do not be in a hurry dahil kayo rin po ang kawawa. I've seen that. Hindi nagtiis, nagpasaway sa magulang, ayaw magpapigil. Ngayon, minsan isa, dalawa, anak, iba pa ang mga tatay, hindi iniwan pa rin. Anong kalalabasan? Magulang ang kakarga. Yun ba yung buhay na gusto natin? Kaya makinig po, okay? Makinig sa magulang, makinig din sa iyong mga spiritual leaders. Chapter 4. Most of the time, the bride is speaking. But as she matures, she listens more. Diba tayo pag nagmamature, ito yung napapansin ko rin eh. Pag nagmamature tayo, alam mo, nung una, baby Christian tayo maraming salita pag nananalangin. Pero ngayon nagmamature ka na, mas marami ka nang naririnig kay Lord. Mas mahayaan mo siyang mangusap sa iyo. Okay? Pero proseso po yan, no? Life in the heavenlies, do not look at the life in the earth's standpoint. Kaya makita natin, pag tayo po nakikinig sa Panginoon, iba po yung katalinuhan na binibigay sa atin. Kaya meron po tayong heavenly perspective, hindi palaging earth. Kasi kung ang ating pananaw sa buhay ay kung ano lang yung dito sa buhay, ang tendency po natin negative tayo eh. Kaya nga dito, describe as she grows to go high places. Ang ibig sabihin ng grow high places, bago po tayo maging sabihin natin spiritual o bago po tayo lumago, kailangan din po, sabi sa Colossians 3:1, set your mind on things above, okay? So, if you are raised up with Christ, seek those things which are above where Christ is sitting at the right hand of God. Madalas po, kaya maraming worry and anxiety dahil ang lagi po nating nakikita, yung buhay lang natin dito sa buong mundo. Hindi naman po masama na nakikita natin yon, pero tingnan din po natin sa pananaw ng makalangit. Lord, ano po bang nangyayari? Dahil nasa Biblia na naman po yan. Na darating po, talagang taghirap ang magiging mangyayari sa buong mundo. Kaya nga, practice na tayo mamuhay na may pananampalataya kasi lahat yan isi-shake. Kaya yanigin ni Lord yan. At pag yan niyanig at hindi tayo sanay manampalataya, isang araw tatalikod tayo. Bakit? Kasi gagawan natin ang para hindi tayo marunong maghintay. So verse 12, garden enclosed means exclusive for him. It speaks of wholehearted devotion. So, dito nakita natin, pag sinabi pala na garden, di ba ang garden may fence, may gate yan eh. Okay? So, ibig sabihin, God wants us exclusive, meaning sa Kanya lang. Siya lang ang ating devotion, hindi yung marami. Kailangan, pero progressive din yan. Sa umpisa, marami tayong gusto kasi yun ang nakasanayan. Pero napapansin ko, pag tayo lumalago, medyo kumikitid din yung ating devotion, yung ating puso. Dati gusto natin ng career, mag-abroad. Ngayon, Lord, mas gusto ko na yung maglingkod, gusto ko na yung iyo, ikaw na. So, medyo, as you enter into the narrow road, your heart becomes narrower and narrower in the degree that you have entered into the narrow gate. Meaning, marami ka nang naisuko at kaya ang puso mo, iisa na lang ang tuon, si Jesucristo. So, pag sinabi dyan, north wind, kasi sabi niya, I've seen the north wind. Pag ang north wind, it speaks of suffering, adversity, trials. Tapos sabi dyan, south wind, ibig sabihin naman blessings, happiness, and prosperity. So, at ito po yan, balance ang buhay. Hindi yan palaging hirap, palaging problema. Meron po yung blessing, okay? Then sabi niya, perfume may come out. Whatever state she is in, sabi ng bride, kahit ano yung kalagayan ko, I have a heart of praise and thanksgiving expressed towards Him. Kasi madali pong magpuri at magsabi na tayo po ay purihin natin ang Diyos at even ng pasalamatan pag ang lahat po ay okay. Paano kung nahirapan ka, nasasaktan ka? Can you thank God?
Can you still thank God? Kayo nung kahapon, I was struggling physically. Nahirapan po ako kasi bumaksak yung BP ko. Napakababa. And I cannot stand up kasi nga po, mababa, medyo may hilo. So, nung umiyak ako kay Lord, alam mo, nagpapasalamat ako. Sabi ko, Lord, salamat, Lord, salamat. And I don't know why I'm thanking God. You know what? Because it becomes part of me. So, pag tayo po, nagkaroon po ng malalim na kaugnayan sa Panginoon, doon ko napapansin na you can be thankful in the midst of suffering because you know who God is. Kaya importante po na kahit nahirapan tayo, practicein natin. Magpasalamat, magpuri. Kahapon nga talaga hirap na hirap ako. Sabi ko, Lord, makaka-preach ba ako nito? Pero makita natin, nung nagpapasalamat ako in spite of my pain and my suffering, makita mo na, alam mo, lumalakas ako biglang in a minute, nagno-normalize, unti-unting umaakyat yung BP ko. You see, praise and thanksgiving bring miracles. Kaya sabi ko, imagine, 90 over, 90 plus over, 95 lang yata o 92. Bumababa talaga over 50. That is too low for me, di ba? Parang ano to, Lord? Dahil hilong-hilo ako. And then, you know what? When I was praising and thanking God, nagtaas siya na nagtaas until it becomes mga 120. You see, sabi ko, Lord, instead of complaining, Lord, ang hirap na hirap ako, sakit-sakit. Humingi naman ako ng prayer sa mga intercessors. But you see, praise and thanksgiving in the midst of suffering brings miracles. And God can turn around our situation. Kaya sabi ko kaninang umaga, Lord, hindi ako mag-check ng BP ko dahil pag nakita ko na naman, kakabahan ako. I believe, I receive your miracle, and I believe you will bring me from strength to strength today. Matatapos ko dahil after nito may meeting kami. Kaya sabi ko, Lord, I pray that you are my strength and you are my stay and my support. Kaya mga kapatid, kaya nandito ako, isang patotoo na totoo ang Diyos at buhay at tapat. Kaya nga, huwag tayong magreklamo pag nahirapan, magpasalamat at magpuri. Let my beloved come to his garden and eat its pleasant fruits. This means everything we do must be for his glory. Kasi alam niyo po sa aking pagmimisyon, nakita ko po marami pong naglilingkod sa Diyos. Hindi doon para sa kalwalhatian ng Diyos, para sa kanilang papuri. Kaya nga sabi niya, lahat ng ating gagawin, kailangan puro ang ating puso. Kaya nga ako pag sinasabi ko, Lord, bago ako tumayo, bago ako magmisyon, gusto ko, lahat to para sa iyo, hindi para sa akin. Which is, nangyayari talaga. Kasi uuwi ako, wala naman din akong nauuwing, alam mo yun, offering, pagod pa. And then, dahil ang importante, nagawa ko yung kalooban ng Diyos. Kasi marami pong mga ministers ang habol pere. Pero ako hindi po. Kaya sabi ko, Lord, ang habol ko ikaw. Okay? Always check our motives in serving God. It is not enough we do things for God, but we must also do things with Him. Meaning, pag may ginagawa tayo, ako po kasi ito po yung mga problem ng mga pastors. They are doing things for Him, pero hindi nila kasama ang Diyos. Ako po, lahat ng ginagawa ko, kailangan kasama ko ang Diyos. Tayo rin po, in our daily life, huwag nating isang tabi ang Diyos. Pagtapos mo mag-pray, sasabihin mo, diyan ka lang Lord sa isang kanto. Hindi, ako, alam mo, bisan mag-iinit ng ulam ko, tinatanong ko siya, nag-iusap kami. It is a relationship. Okay? Chapter 5, verse 2, I sleep, but my heart is awake. It is the voice of my beloved. He knocks, saying, open for me, my sister, my love, my dove, my perfect one. For my head is covered with dew, my locks with the drops of the night. I opened for my beloved, but my beloved had turned away and was gone. My heart leaped up when he spoke. I sought him, but I could not find him. I called him, but he gave me no answer. The Lord will always test us if we are willing to abandon everything just to be with Him. Kasi itong si bride, sabi niya, matutulog na ako, nakapangtulog na ako, nakahiga na ako. Tapos kumakatok yung bridegroom niya. Sabi niya, ready na ako para pilitan, tumayo,
Pagbukas niya, wala na yung bridegroom. In the same way with us. There are times God will prompt us to pray. Kaya lang busy tayo magluto, maglinis, lahat. Marami tayong ginagawa. Minsan, pinaprompt tayo, anak, maupo ka lang, may sasabihin ako. Namimiss natin yung moments na yon kasi ini-ignore natin. Bakit? Kasi nga, busy tayo. Pero makita mo, by the time you seek Him, parang ang layo na. Na-miss mo na yung dapat na revelation. There are times na test ako rito and I failed many times. But you see, the reason why is because I'm so busy. Ngayon, dahil na natutunan ko, na intindihan ko na pag sinabi ni Lord, Grace, listen to me, I will listen. Kaya makita mo natin that God will test us. Asan ba yung devotion natin? Kaya, ano po yan? Maraming kapalpakan bago natin ma-perfect yan. But nevertheless, God is so gracious, He will always meet with us. Kaya lang, imbis na, alam mo yun, from glory to glory, from one level to another level, medyo nade-delay yung ating pagsusor kasi nga, ini-ignore natin. Many times we miss the timing of God because we are not sensitive to the Lord, and sometimes na entangle tayo sa daily chores natin, daily tasks na nakakalimutan natin na, sige Lord, meron kang kailangan na ipag-pray, may kailangan ka sa life ko. You see, when we say we surrender our life, ibig sabihin, we surrender even our time. Kasi minsan sasabihin natin, Lord, I surrender my life, pero yung time ko, ako pa rin ang may hari. It does not work that way. Ibig sabihin, yung time niya, sa kanya pa rin yan. Siya pa rin na naghahari. Kaya nga, like ko sinasabi, ask God anong aspeto ng buhay natin, hindi pa rin siya naghahari. Okay? Hayaan natin lumago yung paghahari niya sa aspeto na yon. Na minsan kasi napaka-busy natin, nakakalimutan na natin na minsan merong pagkakataon, yung bang na-routine na natin, mamaya after kong gawin to, magpe-pray na ako. What if during the day, hindi pa time mo mag-pray, tinatawag ka na ni Lord? Minsan hindi mo kayang bitawan Bakit? Nakasanayan mo yung routine mo. Hindi, Lord, sandali lang kasi busy pa ako Diyan ka lang. Imagine, pinaghihintay natin ng Diyos. Diba? So, kailangan po ready tayo. Kung hindi mo man mabitawan, at least speak, Lord. Parang si Samuel, yung sinabi sa kanya, speak, Lord, your servant is listening. Ako, minsan, may ginagawa ako, in the middle ng ginagawa ko na mahalagang-mahalaga, pag pinramp ako ni Lord, sasabihin ko lang, sige Lord, mangusap po kayo. So, minsan may sinusulat ako, bababa ako, sige Lord, what do you want? Minsan, yung pagkahari niya, baka hindi pa po siya hari sa lahat ng aspeto. Kasi oras, lakas, pera, diskarte, lahat yan, kailangan maghari ang Diyos okay? So verse 7, the watchmen who went about the city found me. They struck me, they wounded me, the keepers of the walls took my veil away from me. This passage is a description of today. The watchmen, the keepers of the walls of salvation, are responsible to feed and to lead God's people and to present them as chaste virgin, the bride. Instead, the spiritual leaders smote the bride and took away her bridal veil, which speaks of removing from her those qualities that qualify her to be a bride candidate. If she's going to prepare herself and remove the corruption, she must act quickly. We must understand that the bride candidates that will go on with the bridegroom as wise virgins are those who have removed all forms of corruption and carnality. This requires a firm decision to become subject to the law of God, the complete word of God. So unless she makes this decision, the bride candidate can prevent the Christ in her from walking in the resurrection life in full obedience to the word, disqualifying her from being among the entering in. So ano ibig sabihin dito? May mga pastors, preachers, hindi tinuturo yung dapat maiba, mga paraanan ng Diyos at dapat na pagbabago. Parang lagi na lang ang preaching is about blessing.
Pag ganun po ang preaching, wala ng conviction every Sunday, ibig sabihin, yung mga congregation, inaalis mo yung kanilang capacity para maging candidate, maging bride. Kasi hindi nila alam, katulad niya, yung pagsisinungaling, hindi yan hindi na ituturo sa madalas sa maraming Christian churches, yung pagiging holy, hindi na ituturo yan. Ang naituturo palagi, kailangan maging pagpapala ka. Naituturo ba dapat hindi ka mandaya ng kapwa mo kung hindi ka manloko? Hindi na ituturo yan. Kaya maraming Kristiyano, kahit among pastors, maraming nagsisinungaling ng dadaya, ng loloko. Bakit nila kaya? Nagsisimba sila kasi hindi po na ituturo. Kasi nga, ayaw nilang masaktan, ma-offend yung mga umaattend. Mga kapatid, pag tayo hindi na kinu-convict sa preaching, something is wrong. Dahil di pa tayo perfect, kailangan ayusin ang buhay natin. Kaya pag ang mga preacher, yung sinasabing watchman, hindi nila tinuturo yung dapat maibago sa buhay ng tao, inaalisan mo sila ng kakayahan at nagkaroon ng pag-desire to be more like Christ. Kasi pag walang conviction, okay lang mandaya, manloko, magsinungaling. Sa tingin mo, hindi yan mapapahamak. Mapapahamak yan because we have a universal law. What you sow, you will reap. Akala kasi ng marami, kaya walang nangyayari at papatuloy sa panluloko dahil walang nangyayari. Pero mga kapatid, yung panluloko at pangdadaya ng mga tao na nagkiklaim ng Christian, mas malaki ang singil niyan. Kaya nga, dapat sa preaching, i-warn na natin sila. At sa warning, hindi sila nadala, one day makikita mo yung consequences. Mas malaki ang singil. Kasi na-experience ko po yan sa mga mission. Diba, I pay for the food, magke-cater. Mandadaya po yan, pastor po yan, mga pastora. So, akala nila, okay lang. Hindi po okay. Dahil meron one day, sisingil sa kanila yan. At secondly, pag ikaw, madalas ka mandaya, manloko, at hindi ka, at nakakalagpas ka, you get away with what you're doing, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Kasi sa totoo lang, sa simbahan, maraming di anak ng Diyos. Nakikisimba lang para masabing Kristiyano. Pero mga kapatid, ang may-ari pa rin sa iyo si Taning. Kaya siguraduhin mo anak ka ng Diyos para walang kakayahan wasakin ni Satanas ang buhay mo. Kaya nga, under tayo ng church, meaning, pag tayo anak ng Diyos, may pagkakamali, may palo. Napapansin ko yan. Pero pag ang Diyos, hindi ka pinakialaman, hindi ka pinalo, at patuloy ka sa mali at sa kasalanan, dalawa lang yan. Pinabayaan ka na ng Diyos or hindi ka talaga anak ng Diyos. So, kailangan po, lagi ko po sinasabi sa mga conferences, sa mga leaders, preach the gospel wherein people will desire for a change to be more like Christ because Christianity is all about to be more like Christ. The essence of Christianity is transformation. Yan po yung sabi dyan. Okay? Remove the leaven. Believe nothing spoken or written by men unless the scriptures bear witness to it as truth. So, ibig sabihin, alisin yung mali sa buhay. Seek the bridegroom with all your heart. Become a doer of the word. Ignore what others think or say about your path unless accompanied by scripture. None of us are to be above scriptural rebuke and correction. Kaya kailangan alisin po yung mali sa buhay natin. Kahit ako, pag meron akong mga truth, may rema ako, pinapa-confirm ko, Lord, ikaw ba to? Totoo ba to? Iti-test sa life ko. Kasi once the word of God is tested in our life, naging buhay natin yan, it becomes flesh. We become a bread to the people, we bring life. Okay. Verse 8, women of Jerusalem are symbolic of half-hearted Christians. Chapter 6, finds her lover, beloved. Difference between chapter 2:16, sabi dyan, my beloved is mine and I am his.
In chapter 6:3, ang sabi diyan, I am my beloved's and my beloved is mine. Maturity from what I can get from the Lord to what God can get from me. Naalala natin sa chapter 2, sabi diyan, my beloved, pero ngayon, ang nag-shift na. Kasi ang prayer dati, pag immature, what can I get from the Lord? But this time, sa chapter 6, sabi niya, what God can get from me. Ano po ang maibibigay ko sa Panginoon? Ano naman yung maiaalay ko? You see, ang prayer, pag laging give me, it is a carnal prayer. Dadating ang time, pag nagmamature tayo, it's all about, Lord, what can I give you? What can I surrender to glorify you? It's all about what we can do for God, not what God will give us. So makita natin, so pakibalik sa kanina. Sabi diyan sa chapter 2:16, my beloved is mine and I am his. In chapter 6:3, I am my beloved and my beloved is mine. Nag-shift next. Nag-shift na. Okay? So dapat ganun din po ang prayer natin. We shift. Verse 8 and 9. These are 60 queens and 80 concubines and virgins without number. Okay, speaks of Christians, half-hearted, carnal, backslided. Yan po yung mga concubines, okay? My dove, my perfect one, is the only one of her mother. Yung sinasabi ng bridegroom dito, yung bride niya, kakaiba. Above, banal, kawangis niya. The favorite of one who bore her, the daughter saw her and called her blessed. The queens and the concubines, they praised her. So, ito pong bride, ito po lang yung may intimacy sa bridegroom. Meaning, itong bride niya, madidetermine na siya ay bride kasi may intimacy. Yung alam mo intimacy, yung malapit na malapit, nagkakaunawaan kayo. Na-understand mo yung heart ni God, naiintindihan yung heart mo. You know the character of God, the ways of God, the word of God, everything. Mas marami kang revelation. You live in the revelation. Pero yung iba, wala silang intimacy. Yun ang kaibahan yon. Verse 10 describes the bride as strong as an army but peaceable with others. Okay? Ang bride, strong yan, pero hindi yan palaaway. Okay? Chapter 7, from verse 1 to 7, describes the Church of Christ. Okay. So ito po yung sabi ko nga, okay, describes ko to the spiritual aspect. Her being princess in respect of her new birth, born from above. Ito po yung description ni Lord sa church. Sabi dyan, her feet are praised. Remember, sabi rin sa Isaiah 52:7, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good tidings, who publishes peace, who brings good tidings of good, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. So feet praise, it speaks of diligent, masipag tayong magpahayag ng ebanghelyo at mag-share about Christ. Stand firmly, being well armed against the trouble they meet their way. Sa Matthew 16:17-20, ibig sabihin na upon this rock, I will build my church. We are standing on the rock. Kaya nga sabi dyan, stand firmly. We can only stand firmly in our Christian life as we stand on the rock, on the revelation of who Christ. Kaya pag nire-reveal ni Jesus Christ ang sarili niya sa atin, kung sino siya, at ano yung kaya niyang magawa, yun po yung nagpapatibay sa atin. All endeavors must be done in sincerity. Joints. So sabi dyan ang joints. So ano ibig sabihin yan? It joins because of Him, the whole body of the church, various parts, closely joined and firmly knit together. So tayo po, body of Christ tayo. Kaya nung sinabi dyan joints, the bride is joints. Ibig sabihin body. Hindi lahat frontliner, hindi lahat mata, hindi lahat muka, hindi lahat kamay, hindi lahat paa. May mga hidden giftings. Diba, sa body, merong mga nakatago, yung heart, yung kidney, yung lungs, yung spleen, yung pancreas, lahat yan nakatago. Pero they play very important role in the body.
So there are people, Christians, who play important role in the body, although hindi sila nakikita. So, until ang function ng body is for us to mature. Okay? Para ma-build up tayo in love. Next. The church is beautiful when the body is kept firmly by love, unity, and communion. So, lalong gumaganda ang church pag tayo ay may pag-ibig, pagkakaisa, pagpaparaya, at even yung ating communion. Ibig sabihin, meron tayong communication, we can be open and honest with one another. Navel, yung pusod. Diba? Ano ba yung pusod? Proverbs 3:8, it shall be health to thy navel, marrow to thy bones. Saan ba pinapa-feed? Saan galing yung pinapakain? Sa tiyan, sa navel. Okay? So, importante sa atin, ano yung finifeed natin spiritually will determine yung strength natin spiritually. Kaya navel. Breast, Proverbs 10:31, the mouth of a righteous brings forth wisdom. Siyempre, yung baby, pag binibreastfeed yan, kailan, di ba, nasabi nga nila, the purest and the best milk is the breast milk. So, ibig sabihin, when the preacher is preaching pure gospel, it will yield pure result. Kaya importante that the breast of the church is bringing at preaching pure and the whole counsel of God. All body is nourished in the belly, speaks for spiritual condition based on what is being fed to the church. Ang tayo po, titibay, pag tayo po napapakain ng tama at katotohanan na kung saan magbibigay ng kaguluhan sa ating buhay at mauunawaan natin bakit nga ba tayo niligtas ng Diyos. You see, without the purpose of God, sa Ecclesiastes, there's no meaning in life. Kaya importante where we belong to a church wherein we can be fed, where can be what? Grow. Neck compared to Tower of David. So, describe din yung leeg. Okay? Ano ba yung leeg? Sabi dyan, compared to Tower of Ivory, so white. It speaks of faith. Kasi di ba ang neck, pagka matigas yan, ibig sabihin, meron kang confidence. Di ba yung walang confidence, lagi nakayuko? Pero yung neck means you have the confidence. It speaks of faith. Your neck is always what? Firm. Ibig sabihin yung faith mo, firm yan. Purified faith makes one become strong tower. Kaya nagiging matibay tayo dahil matibay ang ating pananampalataya. Di ba sabi rin sa Luke 18:8, ay sabi niya, will the Son of Man find faith on earth? Marami pong bibigay na pananampalataya in the last days. Kaya nga, importante, tayo po ay merong pananampalatayang matibay. We have the neck, okay? So, dito rin po makita natin on the parable of the wedding banquet. Kaya nga, importante na tayo po ba ay naghahanda sa pagpaparating ni Kristo. The wedding garment represent person's righteousness. Okay? It symbolizes the habit of sincerity po ba tayo? Repentance, humility, obedience, not pride, rebellion, and sinfulness. Expound on growing in conviction. Okay? Kailangan po, pag tayo lumalago, tayo rin po lumalago sa conviction. Hindi yung, alam mo yun, yung ang heart natin nakatuon dito sa buhay natin, sa mundo. Kailangan po naghahanda natin sa parating ni Kristo. Di ba si Lot, when God judged Sodom and Gomorrah, lumingon siya, nililigtas siya. Bakit? Yung paglingon na yun, ibig sabihin, yung buhay niya nakaugat sa kung saan sa mundo. In the same way, God, the Lord Himself, when He returns, He cannot take with Him those whose hearts and life rooted here on earth. Eyes. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Ibig sabihin, conscience. Alam mo, ang tao, makikita mo sa light, sa eyes. So, pag tinitignan mo yung mata, makikita mo, is it full of darkness or full of light? Understanding and intentions are clear. Ibig sabihin, sincere tong taong to.
Okay? Constantly check and purify the motives. The next, nose, Tower of Lebanon. Hindi ibig sabihin, kailangan matangos ka. Forehead or face set like a flint speaks of bravery. Yung nose mo. Di ba pag tayo po, taas noo, sabi nilang kasabihan sa Tagalog, taas noo, ibig sabihin, may tapang ka. Yun po ibig sabihin. The Church of Christ must have bravery in facing all adversities. He will speak the truth even when it hurts. One person standing with God is invisible. God is greater than any circumstances. The head. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore, I will offer sacrifices of joy in his tabernacle. I will sing praises to the Lord. We must be above the world. Higher perspective, higher attitude, we become more secure and serene. Hair speaks of royalty. The king is held in gallery, speaks of the presence of our Lord in Jesus Christ. We become dignified and royalty because of the presence of God. Without the presence, we are back to religion. Palm tree. Di ba sabi dyan, the righteous shall flourish like a palm tree, stately, upright, useful, and fruitful. So, kamusta po ba? Ginagamit po ba tayo? Mabunga po ba ang buhay natin? They shall grow like cedar in Lebanon. Ibig sabihin, matibay, stable, majestic, durable, and incorruptible. Then, the more it has been afflicted, the more it becomes fruitful and useful. Ibig sabihin, pag lalo tayong maraming pagsubok, lalong matibay, lalong mabunga, lalong isang patotoo sa mundo. Chapter 8, yan po yung description ng church ni Lord. Nasa Song of Songs po yun. So, spiritual aspect po yun, okay? Hindi ko po ma-elaborate, tayo po ilabas ni Lord kasi meron pa pong mga ibig sabihin yan. But anyway, yan po yung ini-aim ko that we will be like this, okay, in Song of Solomon. Chapter 8 speaks of matured love, speaks of the rapture. Ito po yung rapture na. I-describe na nito, when the bride is united with the bridegroom. When there is love, there is jealousy. Love for the Lord, He is jealous when we put our love for money and the world. Girl is like a door. So sabi nga dyan, describe, you're like a door. Anybody can come in. So, yung bang ang babae daw pag lose ang moral, kahit sino na lang. Pero ang matured women are like a wall, means reserve, discipline, maingat, hindi lang kung sino-sino tinatanggap sa buhay. So God, this is what the Song of Songs all about, the bride and the bridegroom. It describes the church, describes the one whom He loves, kaya warning din. Kaya nga sabi dyan, the greatest commandment is Jesus said to him, we have studied Genesis, and then until Song of Songs, and then tumalon tayo sa Matthew to Jude, then balik tayo dito. Now, next week, we will study Isaiah. Alam mo po ba, dalawa lang naman ang commandment ni Lord. Sabi dyan, love the Lord your God with all your heart, with all your soul and mind, and with all your mind and strength. Sa ibang version, with all your strength. Pag mahal mo ang Diyos, gagawin mo ang lahat para ma-honor siya. Kahit walang kapalit. Kung tayo nag-umpisa sa atin, naglilingkod tayo dahil meron tayong hinihintay na kapalit. Normal yon. Pero pag nagmamature ka, it's all about what can I do to honor and glorify you. That's because dito po yung napansin ko when I really pray to the Lord, how can I glorify you, Lord? How can I do more? And the more I see myself, the most undeserving person. Sabi ko nga, Lord, bakit mo ako ginawang leader? Ba't mo ako ginawa pinagkakatiwalaan ng ganito? I am the most undeserved. And I pray I will be deserving in all what you have entrusted me. Kasi the more you see the glory of God, the more you see your wretchedness. And the more you see the need for God. And the more you see that you will fall in love with Him because of all, in spite of the weaknesses, the failings, the shortcomings, God still loves you and He never weakens His love.
That's why it is just right for us to love the Lord with all our heart. Pero paano ba natin i-express ang pagmamahal natin? Sa pagsunod sa kanyang salita. Let us not be hearer of the word, but be doers of the word. Kaya lang, meron pang kasunod yun eh. Kasi sabi dito, this is the first and the great commandment. Pero hindi natapos sa pagmamahal sa Diyos. Ang susunod, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Hindi masamang mahalin natin ang sarili natin. Hindi masama na tayo alagaan natin ang sarili natin. Hindi masama na paminsan-minsan or madalas unahin natin ang sarili natin. Kasi pag hindi natin mahal ang sarili natin, hindi natin kaya mahalin ang kapwa natin. Kasi sabi niya, kung paano mahalin ang sarili mo, ganun din ang tumbas ng pagmamahal mo sa kapwa mo. Kaya nga pag ikaw lumalago sa Panginoon, sa pagmamahal sa Diyos, sa pagmamahal sa sarili mo at sa kapwa mo, ang hindi mo usang kayang gawin ay manakit ng kapwa mo. Mangloko, mandaya, mangisa, at lalong-lalo na sa mga bagay-bagay na hindi nakakabigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi mo na kaya. Sabi nga ng Panginoon sa akin, Grace, sabi niya, it really make me so happy when the Lord said, you have no capacity to hate. I can be angry, frustrated, okay? And I can be, naiinis, but I cannot hate. Napapansin ko rin, I cannot hate. Dahil because He has changed my heart. Para bang hindi ko kaya mandaya, hindi ko kayang manloko. Kasi kung kaya pa natin, ibig sabihin, hindi pa natin narating kung saan yung gusto ng Diyos na tayo po ay maging totoo sa harapan niya at maging totoo sa kapwa natin. Anong saysay ng pagsisimba at pag-aaral ng salita ng Diyos kung wala ito nagdulot ng pagbabago sa puso natin? Matatapos na po ang Biblia sa pagtuturo po namin. Ang aking puso ay para sa lahat. Iisa ang goal ko in life is to be more like Christ. And to bring the whole church to be in that goal, to be more like Christ. Hindi lahat sasama kung saan ako dinadala ng Diyos. Pero isa lang po ang aking masasabi. Kung nasaan ako, hindi ko pinagsisihan ang pagpili ko sa pag-ibig at paglilingkod ko sa Diyos. Dahil higit pa ang ginawa niya sa buhay ko. Hindi natin makatutumbasan ang nagawa ni Kristo sa buhay natin. Kaya dapat lamang ibigay din natin ang para sa Kanya. Ang siya ay mabigyan ng kaluwalhatian, malugod sa buhay natin. Hindi kailangan nasa loob ka ng simbahan o nandito ka sa ministry para maipahayag mo ang pag-ibig mo. Sa araw-araw, sa maliliit na bagay, sa ating mga kabiguan, sa ating mga pagsubok, sa ating mga hinaharap, paano natin masasabing mahal natin ang Diyos? Dito masusukat ang totoong anak ng Diyos. Kaya nawa sa pagtuturo ko, makakatulong ang marami. Hindi man kayo part ng CRCF o part ng CRCM. Ang panalangin ko, magsama-sama tayo hanggang sa wakas na marasabi ng Panginoon na tayo po'y matagumpay. Hindi dahil sa natanggap natin, nagtagumpay tayo dahil nagawa niya yung gusto niya sa buhay natin at nangyari ang layunin niya sa buhay natin na maging kawangis ni Kristo. Mga kapatid, pagiging Kristiyano ay hindi nasusukat sa linggo lamang, kundi sa araw-araw ng ating buhay, lalong-lalo na pag walang nakatingin. Hayaan natin na ang ating goal in life is to honor and glorify God in our simple way. Masasabi natin, Lord, mahal kita kasi sa araw na ito, nalugod kita. Amen po ba? Father God, thank you, Lord, for this message. Salamat po, Panginoon, na tunay nga po na pinaranas mo ang pag-ibig mo sa amin. Kaya, Lord, patuloy po kaming umiibig sa iyo. Wala pong nag-umpisa sa amin, kundi lahat po nagmula sa iyo. Ang pananampalataya namin, ang kaunawaan namin, ang aming kaugnayan sa iyo, lahat ito nagmula sa iyo. Lahat ng mabubuting bagay nagmula sa iyo. Kaya po, Panginoon, salamat
sa church na pinagkatiwala mo sa amin, sa pagtuturo ko at pagtuturo ng mga bawat isa na tumatayo rito sa pulpito. Ang nais namin ay maipahayag ikaw, maipahayag ang kalooban mo, maipahayag ang paraanan mo, nang pare-pareho kami sabay-sabay titindig na nagbago at maipapahayag ang kaluwalhatian mo at kaningningan mo na kami mga anak mo na nagsampatotoo sa mundo, na may pag-asa ang isang tao hanggat may pananampalataya. Hayaan mo tong linggo na to, mamuhay kami na may kasaganahan, pero merong puso na may, Lord, desire to honor and to please you. Thank you for all the provisions that will overflow in our life. Lord, sabi mo nga po, hanggat kami nagbabago, ang buhay namin pabuti ng pabuti, pasagana ng pasagana, pasarap ng pasarap. This is what abundant life is to be more like you, because the real blessings is your very presence. Thank you, Lord, for the light and the life that you have granted this church. May we continue to grow in the life and light of Christ, so that, Lord, when we, Lord, be to the world, Lord, release to the world, we will shine your glory and people will believe that our God is alive, our God is powerful, our God is the God alone in the all creation. I give you praise and glory and honor. May you be pleased sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, amen.